Guys, look at that. Tignan mo pa lang yung katawan niya, oh. So parang you are saying, sir, na habang may pagkakataon, may panahon at may budget, pwede ka na magsimula. Kahit maliit na budget lang, sir. Actually, ako nag-start lang ako dito, 500 pesos budget. Inutang ko pa doon sa misis ko. Sinimulan natin to, sir, since pandemic. Okay. Almost magpa 5 years na rin ako. Sinubukan natin mag-alaga ng ulang. Naging libangan nung una, then ngayon naging negosyo na rin. Ganda nun, ha? Libangan sa umpisa hanggang naging negosyo sa kalaunan, no? Yes. Ayan, ang kagandahan kay Ulang po, si Ulang, kaya niyang mabuhay sa freshwater. Actually din, sa market natin, kulang na kulang yung supply. Sabihin na natin, meron kang 5 hectares. Lahat ng maaani mo doon, kulang pa rin yan. Grabe. So, ibig sabihin, malaki ang demand. Malaki ang demand. Pero imagine that, isang customer pa lang yun. Isang customer pa. 100 kilos na ang kailangan niya. Sir. Pero meron sa aming humihiling, nangungulit din na customer. Gusto niyang mag-export 50 tons a month. Kung i-multiply mo yun ng 1,000 pesos kada Sige, sir. kilo, Ikaw na lang. you do the math, guys. Ano ba yung pinakamabigat na harvest ninyo? Maximum. Maximum, sir, 350 grams. Isang piraso pa lang yon. Sa isang piraso. Commercial price natin, sabihin na natin, medium size is 600. Okay. Large size is 700 to 750. Then ngayon, yung XL size, yung pinakamalalaki natin, nasa 300 grams pataas. Minsan, nabebenta na namin siya ng 800 to 1,000. Sir, sinabi mo, may nag-order na parang naka-reserve na. Yes, sir, madalas. So, ibig sabihin, sir, lumulutang pa lang dyan, pera na. Madalas, sir. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here, and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay San Marcos, sa bayan po ng Kalumpit, sa lalawigan po ng Bulacan, na kung saan ating bibisitahin ng isang ulang farm. Ating alamin ang paraan, diskarte at tamang management sa pag-aalaga nito. At the same time, kikilalanin po natin ang matagumpay na may-ari dito. Let's go! Hello, sir! Yes, sir. Morning Tara, po. Morning, sir. Alright, so... Tara po. Yes, sir. Sir, bago po ang lahat, sir, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. And ako nga po pala si Joshua Katahan. I'm 27 years old. Isang ulang farmer dito sa Kalumpit, Bulacan. Alright, so ulang farmer, sir. Sir, ano ba? Paano ka nagsimula sa pagiging ulang farmer? Ano bang background mo, sir? Ano bang natapos natin? Ayun, sir. Actually, ako po ay undergrad ng landscape architect. Ayun, awa ng Diyos, may hilig sa hayop. Then, nagkaroon kami ng baboyan dati. Nagkaroon kami ng piggery, dumami. Then, tumama yung ASF. Then, na-wash out. Halos, malaki ang lugi kasi nasa 100 heads din yung baboy namin. Then, nung inalok sa atin ng isang mangisda yung ulang kasi nga walang namimili dito. Then ang ginawa ko, tinry kong ibenta. Nung malaunan, nakilala siya. Sabi ko, boss, baka marami ka pa dyan. Ang problema ngayon dito sa atin sa ilog, nilalason siya para mahuli. Okay. Kaya hindi mo siya pwedeng doon ka magbabase ng supply sa wild kasi hindi siya continuous. Bago tayo magpatuloy, pag sinabi nating ulang, ano ba siya? Para sa kabatiran ng ating mga kabidyo. Ayun, si ulang po ay isang freshwater prawn or freshwater lobster. Kaya po siya tinawag na freshwater lobster kasi lumalaki po siya ng malaki na hindi kagaya nung normal na hipon na nakikita natin sa palengke. Then, mostly nakikita to sa mga parte na Thailand, Malaysian, kasi sila yung mismong tumutok sa pagpo-production nito. Pero typically, meron din tayo native dito sa Pilipinas na mas malaki kaysa doon sa Thailand saka sa Malaysia na breeding. Yes, sir. Sir, kailan mo sinimulan nito at ilang taon ka nang nag-aalaga ng ulang? Okay, sinimulan natin to, sir, since pandemic.
Okay. Almost magpa 5 years na rin ako. So parang 2021. Yes, nasa ganun, sir. Mhm. Dahil wala kang magawa ng pandemic, then sinubukan natin mag-alaga ng ulang. Naging libangan nung una, then ngayon naging negosyo na rin. Wow, ganda nun ha. Libangan sa umpisa hanggang naging negosyo sa kalaunan, no? Yes, sir. Alam mo, Sir Joshua, marami sa mga kabidyo natin, sa mga kababayan natin, na yung panahon ng pandemic, parang naging realization. Yes, naging maganda yung bunga nito. Yes, Dahil maraming mga negosyo ang nag-thrive, ang nagsimula, at ngayon talagang umaariba, no? Yes, sir. Katulad dito sa ulang farming mo. Oh, napansin din namin, sir, nung pandemic, mas dumami yung lumabas na farmer. Correct. Since nung pandemic, mas dumami yung farmer na kabataan Yes. na lumabas. Sir, you are 20... 27 turning to 28 ng April 4. Imagine, 27 years old. Kumbaga, nasa kalendaryo pa. Yes, sir. Pero imagine, eto na yung mindset. So basically, sir, 22 years old nung sinimulan mo itong pag-uulang. Yes, sir. 22 years old, pero nung nagbababoyan kami, nag-start ako ng baboyan, 17 years old. Bata pa lang Ganyan, na-expose guys. na. And may hilig kasi kami sa hayop lahat. Mga pamilya. Dito sa pag-aalaga mo ng ulang, paano yan? Ang layo, sir eh. Landscape architect ka na estudyante, undergrad, sabi mo. Pero paano mo natutunan? Sino nag-introduce sa'yo? Kay Ulang, sir. Yes. Bali nung, to give some background, sir, bata pa lang talaga ako, sir. Mahilig na ako sa hayop. Bali, nag-aral lang ng landscape architect para lang, sabihin natin May diploma. Diploma lang. Pero nung napagtantungan natin na nung tumama yung pandemic, syempre, wala rin magawa sa bahay, walang pasok. Yes. Then, yun na, tinutukan na natin lahat nung hayop na sabi ko, kikita naman pala. Kaya naman pala kumita doon sa pag-agriculture na hilig ko rin naman. Ayun. Kaya pala, bata pa lang mahilig na sa agrikultura. Pero ngayon, ini-enhance mo or na-enhance na along the way, no? Yes, sir. Still improving pa rin yung natin. yung So, pag-aaral. sa within 5 years na pag-aalaga mo ng ulang, syempre, nakabisado mo na yan. Pero yung technical know-how kasi, yun ang kailangan natin dito. Paano ba? Paano mo inaral? Paano ka Yun, natuto? sir. Bali, yung technical, sir, unang-una nga, meron tayong nakamit na isang kaibigan din natin na from before. Okay. Thanks to Sir Rolly Regalado. Morning. Yan. Yan, sir. Siya yung nagturo talaga sa akin, sir, kung paano magpapisa. Unang-una kasi, sir, naging curious ako kung paano magpapisa. Dahil sabi ko nga, kung babase nga ako dun sa wild, dun sa supply na nanggagaling sa wild, hindi ako pwedeng mag-supply sa mga restaurant. Kasi ang gusto ng mga restaurant, sir, continuous supply ng mga produkto. Hindi pwedeng paputol-putol. Ngayon marami, bukas wala. Hindi pwedeng ganun eh. Kaya sabi ko, kailangan ko matutunan yung breeding. Then, yun nga, nakamit natin yung mga kaibigan natin sa BFAR. Yun, sir, inunti-unti, halos almost 2 years bago natin natutunan yung pagpapapisa. So, meaning, sir, inaral mo siya within 2 years. Yes, sir. Oo. Kasi hindi mo naman kasi malalaman overnight ang Yes, ganitong mga proseso. Magpe-fail ka talaga muna. Di ba? So, you encounter failures. Yes, sir. Many times. Many times. Actually, sir, unang try ko nito, lugi. Then, subok ulit. Another lugi ulit. Kasi nga, namamatay lahat ng pinapipisa. Hindi naman biro din yung gasto sa pagpapapisa. When you say lugi, may skill ba tayo dyan? How much you invested, tapos ganito yung losses mo? Yung kung ito-total natin, sir, baka nasa 200 to 300,000. 1,000 na. Yung lugi nung una. Kung ito-total natin lahat, sir. Okay. Yun. So, since nag-start ka, Yes, sir. since the beginning. Pero sir, doon sa 200 to 300,000 na pagkalugi mo or losses mo, ngayon sir, sa within 5 years, bumalik naman or sumobra pa? Sumobra na, sir. Sumobra na. So you say, ulang farming is thriving. Yes, sir. Ngayon pa lang siya nagsisimula. Actually, matagal na siya sa Pilipinas. Pero, ngayon pa lang siya nagsisimula na matutukan
Okay. sa Pilipinas. Kasi yung naunang batch, sabihin natin, yung mga kalololoan natin, dahil nga walang production ng similya, walang nagbibigay, Tsaka walang technology. walang technology, ngayon walang makapag-produce ng similya, walang nagpa-farming kasi walang ang source tayo ng similya. Okay, so parang sa wild lang talaga lahat Sa ng wild lang source. nanggagaling, sir. Ito bang ulang, sir? Ano ba to? Sa fresh water ba siya? Sa normal water lang o salt water galing sa dagat o paano ba? Ayan, ang kagandahan kay Olang po, si Olang, kaya niyang mabuhay sa freshwater. Yung parang tubig sa gripo. Freshwater sila nabubuhay. Okay. Then, kaya din nilang mag-adjust into brackish water. Halong tabang alat. Kaya din nilang mabuhay. So when you say brackish mix, Mix ng tabang tsaka ng alat. Kaya nilang mabuhay din doon. so you are using now a brackish water For hatching. for hatchery. For hatchery. Okay. Pero since na mas marami sa atin na part ng freshwater sa land area, mas maraming nagkakagusto kay Olang kasi nga hindi mo na kailangan ng tubig alat kagaya ni Vanami, Sugpo, kailangan ng alat. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng shrimp production dito sa freshwater. Let us educate our viewers, ang ating mga ka-video. Ano ba ang estado ng ulang farming sa Pilipinas? Yun, ang estado ng ulang farming sa Pilipinas sa ngayon, actually, konting-konti pa lang yung nagpo-farming. Kasi nga, Okay. in terms of production of fingerlings, limitado pa. Okay. Pero sa ngayon po, I'm proudly to say na continuous na tayo sa pagpo-produce ng fingerlings. Kaya mas marami na tayong farmer na nahihikayat na mag-ship into shrimp farming ng ulang. Kaya ngayon, actually din sa market natin, kulang na kulang yung supply. Ikaw pa ang kukulangin ng supply. Sabihin na natin, meron kang 5 hectares. Lahat ng maaani mo doon, kulang pa rin yan. Grabe. So ibig sabihin, malaki ang demand. Malaki ang demand. Kulang tayo sa supply. Sa isang, ito na lang sir, to give you an example, sa isang resto na umorder sa amin, ang gusto nila, every other day, 100 kilos ang supply. Talaga? Ngayon, para makuha mo yung 100 kilos na yun, ilang hektarya yung kailangan mo? Sa May- isang resto pa lang. Mayroon ka bang parang study na sa isang hektarya, ilan ang kayang i-produce? Yes sir, meron kami dyan, pero hindi pa lang namin na-finalize that. Okay. Pero meron na kaming estimated na kayang harvesting every 1 hectare. Pero imagine that, isang customer pa lang yun. Isang customer pa. 100 kilos na ang kailangan niya. Sir. Pero meron sa aming humihiling, nangungulit din na customer. Gusto niyang mag-export 50 tons a month. Saan mo kukunin yun? Kaya nga sir, in-estimate namin yung 50 tons a month. Kailangan namin ng at least 50 to 70 hectare na puro fish pan ng ulang Grabe. para Ilang- ma-produce yun. Ilang tonelada yon kada buwan. Tapos nangangailangan. Harvesting. Yes. Guys, no, mga ka-video, this is a perfect opportunity. Sir Joshua is sharing na mataas at malaki, Malaki ang ang demand, sir. potential at demand ng ulang Yes sir. sa Pilipinas Sobra. alone. Yes sir. Di ba? What more pa kapag i-export na natin? I-export na natin. Napakalaki sir. Okay ah. Tututusin. Sir, just give me an idea. Paano ba ang kitaan dito? Paano ba yung income generating nito? Let's say, namuhunan ka ng ganito, ano yung potential na income nito? Bali, si Ulang po ay, halimbawa, namuhunan kayo sa fingerlings. Si Ulang po kasi hindi siya matakot sa pagkain. Hindi kagaya ni tilapia, ni hito. Continuous feeding ka nun? Continuous feeding. Kasi ang tilapia at hito, hanggat may nakikita na pagkain na lumulutang yan sa Kakainin. tubig, kakainin. Yes. Si Ulang po, kung kumain lang yan, pakurot-kurot lang. Okay. Kaya ibig sabihin, konti lang yung papakain mo, pero yung ma-harvest mo, more valuable dun sa hito tsaka sa tilapia. Okay. Kung tutusin mo, yung gagastusin mo dun sa hito at tilapia, baka hindi mo gastusin dito sa ulang. Kasi konting-konti lang. Ang pagpapakain lang natin sa ulang from fingerlings, unang first to 3 months, dun lang tayo ng feeds. Okay. Then, yung sabihin natin hanggang harvest period, pwede na tayo mag-alternate ng ibang pagkain.
Like? Sabihin natin, isda, karne ng manok, sabihin natin, or mga bituka ng manok, corn, yung mga root crops, yung mga kamuting kahoy, kamuting bagay. Kinakain nila lahat, yun? Lahat, sir. Tapos yung mga suso, ayan, lahat ng edible na pwedeng kainin sa bukid. Talaga? Yes, sir. Kaya Okay. mas nakakatipid tayo sa pangkain. So sa gastos yun. Yes, sir. Paano naman yung potential income nito? Magkano ba bentahan ng ulang ngayon? Ang bentahan natin ng ulang po, farm gate natin is 400 to 500 per kilo. Wow! Farm 400 gate pa lang. to 500 pesos Farm gate. per kilo. Farm gate price. Farm gate price. How about the commercial Ngayon, price yung na? commercial price natin, sabihin na natin, medium size is 600. Okay. Large size is nasa 750, 700 to 750. Then ngayon, yung XL size, yung pinakamalalaki natin, nasa 300 grams pataas. Minsan, nabebenta na namin siya ng 800 to 1,000. For example, sir, ilan yung toniladang hinahanap sa'yo na isupply kada buwan? 50 tons. 50 tons. That's 50,000. Kung imumultiply mo yun ng 1,000 pesos kada Sige, sir. kilo, Ikaw na lang. you do the math, guys. Huge amount siya. Ah. Wow, nalulula ako ng mga kabidyo kasi akala ko parang ordinaryong Ay, hindi, sir. ano lang, shrimp lang itong Hindi, sir. inaalagaan natin, pero ang laki pala ng potential. Actually, magiging next na siya sa Sugpo or Banamay na Talaga? production, sir. Okay. So guys, dito, kanina ko pa naririnig sa aming likuran, Nagbubulwa ka. magbubulwakan, parang ano to, aerator. Sir, aerator, Okay. sir. Ano ba mayroon dyan, sir? Eh, sir, yung mga larvae natin. Larvae. Yung mga pinapisanan natin na ulang. Nag-hatchery na tayo. Continuous na yan. Okay. So ito, sir, parang ano to parang Fiber. shell. Fiber. Fiber tank, sir. Actually, sir, ito ay nabili lang namin dito. Nung dati, nung nagkabahaan, natangay lang siya. Okay. Ngayon, sira-sira yung ilalim niya, ni-repair lang namin. Pero mas the best magpapisa sa kanya. Pero pwede rin naman, sir, na ano, kunyari, kung mag-hatch ka sa semento, kumbaga, yung pan mo, pwede rin naman. Pwede, sir, kaso ang kalaban lang natin dun, yung temperature. Iba. Iba. Kasi Okay. ang temperature ng bato, halimbawa, ayan, Oo. nag-try kasi kami dyan Ito, meron ka rin pala dito, Nag-try ano? kami, dyan kami una nag-try. Oo. Ang problema dyan, sir, lumalamig yung tubig ng gusto. Okay. Hindi kagaya dito, hindi siya nag-a-adapt ng lamig. Kasi ang bato, sir, nag-a-adapt ng lamig. Same with init, di ba? Yes, Kung sir. mainit ang semento, mainit din ang tubig. Sobrang init din ng tubig. Ito, nasa normal temperature Nasa normal lang. temperature lagi siya. Plus pa, yun lang, taga-level lang namin yung heater namin Okay. ng temperature. Sir, itong circular pan mo na ito, na parang kakaiba kawa. ang ano, kakaiba ang, Jelly Ace. parang jelly ace, no? Yung hulmahan ng jelly ace. Sir, ilan ang laman na larvae? Yes, sir. Ang kaya nito talagang buhayin na hanggang post-larvae, hanggang 20,000. Average. Okay, nasubok mo na yon. Yes, sir. Pero nakailangan ngayon, ulit sir, ako. currently ilan? Currently, sir, ang buhay ngayon dyan, nasa almost 50,000. Pero nag-a-average lang talaga kami dito, sir. Kasi ang si Ulang, kinabilisim yan eh. Okay. Once na sobrang siksikan yung area, doon sila nagkakagatan kahit maliit pa lang. Kaya ang average lang nito, kaya lang talaga nitong buhayin hanggang 20,000. 20. Oo, nag-a-average lang yan. Okay, let's say 20 Nakadepende to sa area. 30,000 na, no? Okay, so we're talking about larvae. Ang liliit kasi nito, mga kabidyo, no? Sir, can we get, para makita natin at may pakita natin sa mga kabidyo natin kung gaano yung sinasabi na ano, na larvae? Alright. Yan. Ito guys, parang kitikiti lang kung titignan mo, no? Nakikita nyo ba? Nakikita ba? Ayan. Ayan. Nakikita ba siya? Ito, dito. Ayan. Ayan, no? Maliliit. Yung mga maliliit, guys, na lumulutang-lutang dyan, Yan yan yung ang ulang. tinatawag nating mga larvae na ulang. So, sir, ilang days na po ba yung larvae mo dito? Ito, sir, turning to 3 weeks na siya. 3 weeks, pero ganyan pa rin kaliliit. Yes, sir. Yung Okay. unang-unang pigaan niya, sir, halos kala mo pamintang durog lang sa tubig. Ganun lang sa Talaga? kanila. So, tapos ilang weeks na nakastay siya dito bago nyo i-transfer?
hanggang mag-post larvae siya, sir. Bali, iyan kasi larvae stage. Ibig sabihin, wala pa siyang paa. Kaya makikita mo yan, sir. Lumulutang-lutang lang yan. And wala pa siyang paa, kaya hindi siya makakapit sa surrounding ng baso. Okay. Ngayon, pagka naging post larvae na siya, magkakaroon na siya ng paa. Makikita mo yan, sir. Gumagapang-gapang na. Nakakapit na dito yan lahat sa gilid. Okay. Gumagapang na yan. Sige, balik na natin. Baka ano, ito, yung baso niya talagang ideal para makita natin. Meron ka rin ba dito or dito lang? Ito, sir, kaka-harvest lang kasi yan. Kino-conditioning ulit namin yung tubig para salakan ulit ng panibago. Yan. So 3 weeks ito, so maghihintay pa tayo ng ilang weeks. Ang estimated talaga namin, sir, bago maka-harvest, 1.5 month. Tapos after that, after 6 weeks, saan nyo nadadalhin? Yun, sir, bali, bago pa kasi ma-harvest dito, meron na tayong pa-order sa mga farm. Talaga? Bali, yung natitira na lang na, sabihin natin, 3,000 to 5,000, doon na natin nilalagay sa tank natin sa dulo. Yes. So, sir, sinabi mo may nag-order na Yes, parang naka-reserve na. Yes, sir, madalas. So, ibig sabihin, sir, lumulutang pa lang dyan, pera na. Madalas, sir. Kasi yun nga, sabi nga sa inyo, sir, wala masyadong nagsusupply ng fingerlings. Kaya, So, dito, sir, sa Bulacan, halos ikaw lang Ako o lang. mayroon din? Ako lang sa Bulacan, sir. So, imagine, guys, kaya pala hindi pa ganun ka-familiar ang Yes, sir. mga farmer or yung ilan nating mga kababayan sa potential ng ulang farming dahil kulang tayo ng mga nagbi-breed Supply. ng supply. Totoo, sir. Okay. Actually kasi, sir, hindi siya basta-basta, sabihin natin, turuan kita ng pag-hatchery ng ulang. Yes, Hindi mo sir. siya basta-basta makukuha agad. Correct. Sabi ko nga sa'yo, sir, it takes time. Yes, sir. Di Para ba? matutunan mo siya. Sabi mo nga, nag-fail ka ng ilang beses, Yes, di sir. ba? Tapos, ang losses mo nasa 200 to 300,000. Yes, sir. Because of that, parang Yes, sir. you are trying na, sige, mag-hatch ako, pero trial and error. Nasa sayo na lang, sir, talaga. Kung dedikado ka magpa-hatch, nasa sayo. Kung buo yung loob mo sa pagpapapisa. Tsaka kung gusto mo talagang kung gusto mo talaga siya. matuto. Ah, Sir, ang tanong ng mga kababayan natin, magkano naman yung per piece ng ulang kapag binibenta na natin? sa fingerling, sir, Fingerlings, yes. Guys, we are sharing an important information right now. Yes, sir. So imagine, namunan ka ng 15,000 more or less dun sa 3,000 na fingerlings. So ibig sabihin, malaki na ang naibigay na yes, sir, malaki. income, tulong, suporta ng pag-uulang farming mo sa inyong kabuhayan. Yes, sir. Sabi na nga hindi nangangailangan ng malaking kapital para magtagumpay sa buhay.